ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas ang pag-ibig niya. Walang mali, walang katapusan, gabay niya't patnubay, kanino man. Espiritong hindi nasisilayan, subalit tatagos buong kalamnan, kung tuwirang matatanggap lamang ng lahat ng nilalang. Diyos Ama ang kahiwagaan at kapangyarihang walang humpay, kanyang taglay magpakailanman. Lingkod ka ba ng Diyos? Sa unang buhay mo, wala kang pinakikibakahan, kundi ang pamumuhay mo. Buhay, paghahanap buhay, buhay, pagpapamilya, buhay, pagiging ina, pagiging asawa, pagiging kapatid, pagiging anak. Subalit na ikaw ba ay naging lingkod, ano na ang naging pagbabago ng buhay mo? Tinawagan ka ba? Sa panawagan ba'y tumugon ka? Mapalad kayo na sa kabila ng mga pinagdaraanan, nandyan pa rin ang pagtitibay ng inyong tinanggap ay inyong pinaglalaban. Sapagkat kung wala kang ipaglalaban, hindi mo mapapatotohanan ang pinaglalaban mo'y buhay. Kung hindi ka makikibaka, hindi mo malalaman bilang ama ka. Kung ikay may anak, kung tunay ka ngang magulang. Kaya't kung paano naman ang anak, nagsasabing may ama siya, alam niya kung sinong ama niya bilang magulang sa sanlibutan. Ngunit ang ama kaya ng katotohanan siyang lahat ng may-ari ng lahat ng bagay sa lupa na nang nabuhay sa kanya nagmula at maging ang buhay mo, paano mo siya kinikilala? Ano ba ang pamamaraan ng pagkilala mo sa kanya at ano ba ang pandama mo para sa kanya? Minamahal ko, mahirap tugunin ito ng tao. Subalit, kung tuwirang madarama ninyo ang pagkilos ng Diyos Ama sa buhay mo, tunay na masasabi mo bilang anak ka, buhay nga siya. Buhay nga ba ang Ama? Minsan, kung magmamasid ka sa kapwa mo, pagmamasdan mo sila, pag nagkukwento ang masaya, masasabi mo siguro sa sarili mo, sarap naman ang buhay nila. Ang sasaya nila. Minsan, makita mo siguro yung kapwa mo, pasarap sa buhay. Ang masasabi mo, sarap naman ang buhay nila. Pasarap sa buhay. At kung ikaw ay nagsusumakit, nagsusumikap na makapaglingkod ng tapat, ano kaya magiging damdamin mo kung hindi ka lalaban sa iyong pagkatao? Di kaya masabi mo, tularan ko na lang din kaya sila. Ngunit, kung mapagninilayan mo yung unang pagkatao mo, kung ano ang nadarama mo at sa ngayon, bilang lingkod ka, alin kaya ang manaig? Ang dating ikaw o ang bagong ikaw? Mga mahal, kaya lamang may nagtitibay kung sinusuri niya yung kanyang pagkatao. Kung ano ang pagkakaiba noon at ngayon. At ito ang nakapagtatagumpay. Yung inaalam niya ang naiba sa kanya,
at hindi ang nawawala o nagaganap sa buhay niya. Sapagkat kung ang nawawala ang susuriin mo, sadyang hahanapin mo ng hahanapin ang nawala. Kung ang pagbabago ang hindi mo ipagpapatuloy at ang patuloy mong gagawin ang dating si ikaw, anong nasabi ng ama mong iniba ka? Kaya ito ngayon ang pakikibakahan mo sa pagkakaiba mo. Ngunit ilan kaya ang tuwirang sasabihin niya, kailangan labanan ko ito, sapagkat kung di ko lalabanan, anong naiba sa akin? At nang dahil naman nilalabanan mo, anong pandama mo? Mayroon ka bang lakas? May pwersa ka bang nararamdaman? Kung ang ama mo ang tinanggap mo at sumasayo siya, mayroon. Kaya nga dito papasok ang ayaw ko nang mawalay pa sa kanya. Yan ang masasabi mo na sumpungan na kita, Ama, ayaw ko nang mawalay pa. Pagharian kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Alalaong baga, wala ngang maglilingkod kung lahat ay magbibilang pagkatao. At sa bawat pinagdaraan na pagdalisay, huwag sabihin ang pagsubok sa inyo ay binibigay ng Ama. Hindi lahat ay siya. Lagi niyong nanamnamin at titimtimin ang pagsubok niyo kung anong uri. Kung hindi sa Kanya nagmula, itakwil niyo. Kung sa Kanya naman, labanan niyo. Sapagkat siya ang kalasag niyo at siya ang buhay at lakas niyo. Mga mahal ko, sumayin niyo ang kapayapaan. Pawang katotohanan, ayaw ng Ama ang magugupo ka. Ayaw niyang nagkakasala ka. Ayaw kanyang nalulumbay, kaya't hindi sa kanya ang mga dulot na ito. Kaya lamang bilang tao ka na wala ka pang pangunawa at hindi mo pa nasisilayan kung paano kumilos siya sa buhay mo, hirap mong unawain. Subalit, kung mawawawaan lamang, masasabi mong, laban, mahal ko. Buhay bang Ama? Katotohanan, katotohanan. Ang sabi nga, kung yung lupa na yan nabukirin, ginapas mo na, may sumisibol pang sangambuko sa makatwid. Habang ikay nabubuhay, ginagapasan ka man ng kapwa mo, may matitira pa rin sa iyong sisibol. Dahil ang Ama mo magpapatubo nito. Kinukuha ba ng kapwa mo lakas mo? Sapagkat gusto'y magupo ka? Nang dahil alipin sila, ng pagkakaalipin na yan, ay sinasama kang hatakin pababa. Ngunit, isa ka bang talangkang matibay? Ayaw mong bumaba. Pilit kang kakapit doon sa net na pinagkapitan mo. Nang dahil matibay ka, yung humahatak sa iyong talangka, nalaglag siya. Dapat ganun, mga mahal ko. Huwag kayong patangay. Kayo ang humatak pataas sa kanila. Buhay bang Ama? Sapagkat kung ikaw na nagpakatibay sa una at ang dami mo nang pinaglaban at pinagtibay ka, at sa isang iglap at sandali sa paghatak sa iyo ng kapwa ay matatangay ka, sayang ang sinuko mo, sayang ang lumipas na pinagbatahan mo na. Kaya't kung may talino kang taglay mula sa Espiritu, ang masasabi mo, aba, kung matalino ka, matalino ang Diyos ko, kung makapangyarihan kay, mas makapangyarihan siya, kaya't eto, di kita dapat patulan. Ako ang lalaban sa iyo. Kanino mo sasabihin yon? Sa kapwa mo ba? Na ang kala niya'y lalabanan mo nga siya? Hindi. Yung umaalipin sa kanya at kinakalaban ka. Sapagkat lahat ng tao nasa mabuti, may kabutihan at taglay nito'y kabutihan. Kaya lamang kapag inalipin at napaalipin, dumaratal na ang kasamaan. Buhay bang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya nga't nang kuhanin ng Kristo ang mga apostol, ang sabi sa mga namamalakaya ay ano? Sumunod kayo sa akin, mamalakaya kayo. Ngunit hindi isda ang inyong hahanapin, kundi ano?
mahal kay buti ng Ama. Ang kapwa mo ay mahal mo. Minahal mo dahil sa Kanya na Ama mo na nagmamahal sa iyo. Gantimpalay mula rin sa Kanya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanayahanam. 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 Ituturo ng Ama mo na wagas sa tapat na nagmamahal sa iyo kung ano ang nararapat at dapat. Kaya't ikaw na anak niya, lumaban ka. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mula kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon sa kanyang paglakad. Nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Maliwanag ang katotohanan. Ikaw ba'y nagbago na? May nagpabago ba sa iyo at binago ka na? Ikaw ang humatak ngayon sa pagbabago at huwag ikaw ang mahatak sa muling magbalik ang makasalanang pagkatao mo. Sapagkat nakita mo na ang tunay kung papaano kumilos ang Ama mong banal at kung papaano ka pinagwiwikaan. Naunawaan mo na ang kanyang mga aral. Kung nakaunawa ka, babalikan mo pa ba ang dating si ikaw? Sa makatwid, kung tumalima ka sa kalooban ng Ama, yamang ika'y tinawag niya, makasusunod ka sa lahat ng kagustuhan niya, sapagkat ang kalooban niya ay nasa sayo. At nadarama mo kung paano siya kumilos sa buhay mo. Kaya't ang hindi mo kayang gawin ay magagawa mo nang dahil sa kaloobang binago niya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang dating si ikaw ay maramdamin, mahinanakitin, maramdaming mahinanakitin, magkasama na. Sinamahan pa ng inggit at selos, lalo nang napasama. At nang baguhin kay iniba ka nga, nawala ito sa iyong damdamin. Ngunit at pasubali tao ka nga. Hindi ka nawawala dito sa lupa sapagkat tao ka pang nakikibakat, nakikipamuhay sa sanlibutan. May mata ka, susuri ka. May bibig ka, magsasalita ka. May tenga ka, nakaririnig ka. May isip ka, makakaisip ka, makakaunawa ka. Ngayon, nakita mo ba ang malaking pagkakaiba ng kapwa mo? At ang nakikita mong ito'y halos ayaw mong tanggapin dahil na iba ka nga. Ito ba'y makapagpapabigat sa damdamin mo? O baliwala sa iyo? Nang dahil ito ay damdaming pagkatao, ikaw na nasa espiritu na, hindi ka mahirapan. Kundi ito'y lalabanan mo kung paano mo mahuhulagpusan at paano mo lalabanan ang kapwa mo na hindi ka matatangay at maaakay. Sa makatwid, nang mahulagpusan mo at mapagtagumpayan, sinong nasiyahan? Anong nasabi mo? Salamat, Ama, nahulagpusan ko ang hamon sa akin ng sanlibutan. Kaya mga mahal, tinawagan ka ba? Nanawagan ba sa iyo at tumanggap ka naman? Alalahanin mo ang tinanggap mo'y hindi tao. Suriin mo ang gawa niyang binigay sa iyo na malaking pagkakaiba sa kapwa mo tao. Kaya't ang panaigin mo kung sino siyang nanahan sa iyo, huwag ang patalo ka sa kapwa mo tao.
Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, mahirap gawin bilang pagkatao. Madaling tupdin sa larangan ng Espiritu. Patotoong sumasayo ang Diyos na di mo nakikita sa mga mata. Kaya tupdin at gawin mo ang marapat. Tutuparin niya sa iyo ang dapat. Muli sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam, nekkaramanayahanam. Buhay po ba, Ama? Si Mateo ay nasa paningilan ng buwis. Sa makatwid, may kasalanan siya sapagkat nandadaya siya. Tama po ba? Kaya't hinatulan siya ng mga tao. At maging ang isang gurong sinasabi ng mga alagad niya ay guro siya. Tinanong, bakit nakikihalubilo, nakikisama sa isang makasalanan, sa mga makasalanan? Sapagkat hindi nila naunawaan ang pagbaba ng isang Jesucristo ay hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Ngayon, sinong taong walang kasalanan? May tao bang makapagsasabing, ako'y banal? Ako'y walang sala? Hindi ako nagkasala? Sinungaling. Lahat ng tao'y nagkasala, nagkamali. Lalo't higit kung hindi pa batid ang katotohanan. Araw-araw nagkakasala ka. Araw-araw may mali ka. Bawat segundo, matitigan mo lang ang kapwa mo at nagkaduming isip kay kasalanan na. Sa makatwid, nang kinilala mo ang nagpabagong buhay sa iyo, gagawin mo pa ba ang dating si ikaw? Mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumikap, natalikdan ang dating pagkatao at harapin ang bagong silang sa espiritu na kaloob ng Ama. Buhay bang Ama? Mga minamahal, pakatandaan ninyo, wala sa anumang bagay ang kaligtasan. Wala sa anumang pagkain ang kalusugan. Wala sa salapi ang buhay. Nasa Diyos Ama na siyang kinikilala. Marami mang tawag ang tao, may Allah, may Jehovah, may Yahweh, may Ama, Adonai, etc. Kung ilan ang tawag ng tao sa Kanya. Subalit sa maraming tawag ng tao, kilala ba siya ng mga tumatawag sa Kanya? Sino ang Ama? Ang Ama ang pinakapuno ng kabanalan at pinakapuno ng kabutihan. Kaya't kung tawag mo sa Kanya ay Ama, susundin mo ang Kanyang katotohanan, tatawagin mo ang iyong sarili para isunod sa Kanya at sumunod ka sa Kanya. Buhay bang Ama? Ngunit paano mo nga itong magagawa? Hindi mo nga alam. Kaya naman napapatawad niya ang lahat ng may pagkakasala na hindi siya kilala. Subalit nang nakilala siya at inalam kung sino siya, pahihintulutan pa ba niyang mapatawad ka sa tuwina? Yamang nakilala mo na siya at kung sino siya, kasutilan ang tawag doon. Pagpapakunwari, pagpapaimbabaw sa makatwid, ikaw na nakakilala sa Kanya ay magsusumakit, magsusumikap kang kung sino siya at ano siya, yun ang tularan mo at tutularan mo. Mga mahal, mahirap tularan ang kabanalan. Hindi kayang tumupad ang katauhan, kaya't ibinigay ng Ama ang Espiritong di nasisilayan, at kapag ito ang tinanggap, maliwanag ng tinuran, mapapalad ang tumanggap sa hindi nila nakikita. Ngunit nagtitiwala sila na may Diyos Ama. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, alalaumbaga, pagkakaisa, pagmamahalan, karapat-dapat sa pananaw niya. Pagtalima, pagsunod, kalugod-lugod sa Kanya. Kung anak na natatawag ka at ama na tumatawag ka sa Kanya, sundin mo siya, susunod siya sa iyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay po ba ang Diyos? Ang sabi nga, paano mo ba tinutupad ang pagsunod mo sa Panginoon?
Paano mo ba sinasabuhay ang pagkilala mo sa Kanya? Nahihirapan ka ba? Tama. Sapagkat tao ka. Kapag may nagsabing tuwang-tuwa siya, matatawa ako. Sapagkat lahat ng sumunod nahihirapan. At ang pinaghihirap, hindi yung pagsunod niya, kundi yung pakikitungo niya sa kapwa-tao niya. Buhay ba ang Ama? Sa pagsunod mo sa panawagan sa iyo, sa pagtalima mo, galak na galak ang puso mo. Subalit nahihirapan ka sa mga kapwa mo tao, sa kapaligiran mo. Buhay ba ang Ama? Sa mga nakakasama mo, sa mga nakikihalubilo sa iyo, sa nakakarungot mo, sabi nga ng Kapampangan, nakakaniig mo sa pagdulangan, ngunit mismo ikaw, dahil alam mo ang sinusundan mo, totoo at tapat, dahil nakilala mo siya at nadama, damang-dama mo siya rito sa puso mo. Nasa isip mo lahat ng salita niya, walang hirap na tinanggap mo siya sapagkat nagaanan ang loob mo. Naliwalas ang iyong pag-iisip, nahihirapan ka kanino? Kay Juan at kay Pedro. Kung papaano kanila tatanggapin at kung papaano mo sila pakikitunguhan. Subalit, tinanggap mo nga bang totoo ang Ama? Humingi ka sa Kanya upang ang mahirap mong dinadalay mapagaan niya, nang dahil alam niyang ika'y tumatalim at sumusunod sa Kanya, ang kagaanan ibinibigay niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, katulad sa sakit, maraming paraan, may pamamaraan, ngunit kung minsan hindi niya agad ibinibigay. Isa ka bang lingkod? Nagtitiwala ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, ngunit bakit? Hindi ura-urada pagdakay nakakamit. Sapagkat nandyan ang pagdalisay mo kung paano mo gagawin ang huwag kang susuko dahil siya ang Diyos mo na alam mong siyang buhay, siyang lakas mo, siya ang kagalingan mo. Kaya naman, sa pagkikibaka mo, ang dami mong pinagdaraanan. Subalit nandoon ang matibay mong paninindigan, Ama ko, ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking buhay at kagalingan. Sa ibang kaparaanan, kung hindi man natupad sa ngayong paraan na ito, alam kong may bibigay kang kaparaanan sa buhay ko, yamang ikaw ang kaligtasan ko. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, iba't iba ang maririnig mo sa tao. Kay ganito ako gumaling, kay doktor na ganito ako gumaling, kay doktora ganito ako gumaling, etc., etc. Sapagkat may pamamaraang pinakikita ang Ama kung papaano niya igagawad sa iyo ang paraang iyon. At paano lamang nagkakaroon ng kabalisahan, takot at pag-aalala kung hindi mo panghahawakan ang Kanyang salita. Kung hindi mo lalabanan ang iyong sarili. Kung magpapatangay ka sa iyong takot, subalit kapag pinatangay mo ang sarili mo sa Kanya, siyang magbibigay tapang, sigla ng sarili mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga nakibaka at nakalaban, yung nakinig ng salita niya at nagsabuhay. Ang mga salita niyang pinagtitiwalaan. Sapagkat maliwanag niyang sinabi, ang salita'y nagbibigay buhay. Sapagkat maliwanag na tinura na ito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kaya dito papasok ang pananalig at pananampalataya mo. Kung papaano mo hahamunin ang sarili mo na makikibaka ka dahil sa pagtitiwala at pananalig mo sa Ama mo, at doon naman pakikita ng Ama mo ang pananampalataya mo, siyang nagpalaya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, mayroon ka bang hinihiling? Ngunit hindi pa maibigay sa iyo at hindi mo pa nakakamtan. Nananalig ka ba? Nagtitiwala ka ba? Puspos ba ang pananampalataya mo? Sa tuwin ay alalahanin mo, may bukas pa. Kaya nga may salitang, may bukas pa. Sapagkat ang bawat maghapon, may bukas pa. Yon ang patutuo ng Ama. Kung di na ibigay ngayon, sa magdamag ay hindi pa, may bukas pa.
Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang salitang nagbibigay buhay kapag tinimo sa isipan, nagpapaliwanag ng kaisipan. Hinahawi ang dilim na naghahari sa iyo kung paano ka malilito at magugulamihanan. At kapag nahawi ito, pakiramdam mo sa katawan mo, gumaan. At yan ang patutuong ang Diyos mo na kinilala at tinanggap bilang Ama mo, siyang nagbigay ng kaluwagan. Sapagkat ang anak niya na binahagi sa iyo, kinilala mo at napatotohanan mo, kaisa ka, kaisa siya, kaisa sila. Dahil iisang Espiritu ang suma inyo. Buhay ba ang Ama? Sumainyo kapayapaan, pagharian, kayong lubos, mga mahal, mahirap, subalit, labanan, katagumpayan ang naghihintay. Sa dakilang Ama, doon lamang manalig at manahan. Sa pangalang Jesus, Banal na Espiritu, isasadyad kayo sa lakbayin sa mundo. Nagkaramanayahanan, nagkaramanayahanan, nagkaramanayahanan. Kaya sinabi ba sa iyo ng kapwa mo, alam ko makasalanan yun, ba't pinakikisamahan mo kung nagbago ka na? Tawanan mo, sapagkat pinatotohanan ko lamang dahil totoong nagbago ako, kaya nakikisama ako sa masamang tao. Sapagkat kung ang pakikisamahan ko lang ay mabubuti, hindi ako totoo. Sapagkat ang pakikisamahan ko, yung tinatakwil na ng mundo, na kung maakay ko at mapagbabago ko, magliliwanag ang buhay, gusto ng Ama ko at kalugod-lugod ito. Kaya, bakit mo itatakwil ang alam mong masamang tao? Isang lingkod ka. Pag sumakitan mo at pag sumikapan, kung paano mo ito maaakay. Kung ayaw niya, ibigay mo sa Ama. Kung gusto niya, matuwa ka. Kung gustong-gusto niya, magalak kayong dalawa. So may inyong kapayapaan, pagharian, kayo. Nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang, nagkaramanayahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mapuyat ka na sa paggawa ng bagay na alam mong makikinabang ka, may saya, may sigla ka kahit pagal, puyat ang katawan mo. Halimbawa ay nag-overtime ka sa trabaho mo. Dahil gusto mo yun at kikita ka, masaya ka, ano? Halimbawa ay isang lingkod ka, napuyat ka sa vigil, sa pakikisama, pakikihalubilo mo kung saan nararapat ang kabanalan, maligayang puso mo. Pag napuyat ka, dahil nakakakita ka ng nahihirapan, nasasaktan, may karamdaman, mahirap ba o masaya? Kaya kung wala ka sa Ama, gupo ka na. Yan ang kaibahan. Kung nasa Ama ka, nandun ang paglaban, matibay na damdamin, kanyang binibigay. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, isa ka bang lingkod? Mismo sarili mo nang hihina ang loob. Paano mo tinawagan ng Kristong sabi mo, Panginoon ko? At paano mo sinabing, susunod ako sa iyo? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, maliwanag na buksan ninyo sa banal na aklat. Kung magpapagawa ka ba ka ng gusali, pasisimulan mo yan ang hindi mo muna sinukat. Kung kaya mo yang ipatindig. Anong ibig sabihin nun sa talinghagang yaon? Kung ikaw ba ay gagawa ng isang bagay, gagawin mo ba yan na hindi mo kaya? Susukatin mo sarili mo kung makakaya mo ito. Sapagkat ikaw naman, kaya mo nagawa yan, kinilala mo yung kumuha sa'yo. Yung nagpasunod sa'yo. Sinukat ka rin niya bago kanya binahaginan. Sa makatwid, kung dalawa kayo, nagkaintindihan, nagkasundo kayo, iiwanan ka ba niya? Kaya, kung paano siya nagtiwala sa'yo, alam niyang pagtitiwala niyang ito ay magagawa mo. Kaya't kung paano sinukat mo rin siyang makapangyarihan para sa'yo, hindi mo siya iwanan. Dahil alam mong siyang iyong buhay. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal,
sumainyo ang kapayapaan. Ang sabi nga, kung tapat kang kaibigan, hindi mo iwanan sa kagipitan ng iyong kaibigang minamahal. Ang tunay na kaibigan ay sino? Sabi nga, ang Kristo ang tunay na kaibigan. Sino ang matapat mong magulang? Ang ama mo ang matapat kanino man. Kung nagkasama ang kaibigan mo at ang ama mo na kapwa matitibay at matatapang, marupok ka mang sumunod sa kanila, kaya kanilang buhatin, sapagkat sila ay matibay, matatag, at matapang. Kaya nasa bisig kanila. Kaya ang wika nga, sa kagipitan, ako ang sandigan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, habang may buhay, may bukas pa. Habang nabubuhay, may pag-asa. Habang humihinga, may paraan ka pa. Habang may mulat na mata ka, makatititig at maliwanag, makikita mo ang tiwaga ng Ama. Kaya tanggapin mo at kilalanin siya, magpuri ka sa tuwina. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkaramanayahan. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. May nagbigay na alagad sa akin ng panyong puti. Tapos bigla pong binalik sa akin ang diwa. Kasi tinignan ko po kung anong tahi. Nung bata ka ako, natatandaan ko. Yung mga panyong ganyan tinatahi sa gilid. Kasi ako natatandaan ko nung bata ako nakilase sila ako nakatira po Yung nanay niya ako'y nananahi ng gustong gusto ko pang makisama-sama. Mayroon silang didal, ayon. Mabilisan na. Galing ng tao ngayon, mga bata, mabilisan gustong gumawa. Gusto nilang lahat kamtan ay mabilisan. Alam niyo po, lahat ng mabilisang nakamtan, pinagmulan ay mabilisan, kumisan pagsisisihan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, katulad ng panyo, nagsisimula ka dito. Dito nila nakita kung sinisimulan. Ginaganyan yun. Talagang pinong-pinong pinakaka. Pag ikay burara, daskul-daskul gumawa, hindi ka papasa doon. Sapagkat kung bara-barabay, sabi nga ng tao ganyan siya, tapos pinaplantya yun. Ngayon, gusto nila, pagsakay sana, tapos, yan. Noon, may nilalalang, sombrero, yung uhay, hinihigit pa, minamasa pa talagang pinipinong kinikinis-kinis. Ngayon, hindi. Ganyan na lang. Puro mabilisan. Mga kapatid, sa mabilisang pagtupad at paggawa ng mga naunang propeta na hindi nakilalang totoo ang Ama, kaya naging masama ang mundo. Buhay ba ang Ama? Ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu niyang mahinahon, matintiman, at matinpiin, kung tatanggapin ng tao, makukuha ang ugali ng Amang hindi padaskol-daskol. Kaya nga, kung ugaling matimpiin ka't mahinahon, hindi ka makapagdidesisyon ng mali sa iyong buhay. Sapagkat bago mo ito desisyonan, ilang pong beses mong pag-aaralan. Hindi yaong ura-urada pag naisip mo, gagawin mo, at kapag hindi mo kaya, uurong ka na. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, wika nga, ngunit maraming tao nagpapahalaga sa pagkain. Hindi sa banal na salita, kundi sa pagkain. Mga mahal,
Kung nais ng tao, masumpungan ang katotohanan, pahalagahan ang banal na aral. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan po ninyo, maging sa paglalakbay patungong ibang bansa. Nagmamadali ka, gusto mong umalis, napeki ka. Nang napeki ka na, hindi mo mabawi ang ginagastos mo, nagsisisi ka. Sa pagsisisi mo, persado ang sarili mo na nasasaktan, nahihirapan. Gaano man ba kadalas na magsisi ka kung wala na't durog na ang pera mo o salapi mo, may babalik pa. Ano ang dapat mong gawin sa unang pagsisisi? Magnilay ka na sa bawat hakbang na gagawin mo. Ngunit maraming tao na peki na sa una, na peki pa sa pangalawa, na pepeki pa sa pangatlo, wala pa ring pagbabago. Walang pinagkaiba sa mahilig bumili ng ginto. Dahil mura ka, yung pala may halo. Mga mahal, hindi ura-urada pagdaka katulad ng mga salita ng Ama, pagbabasihan mo muna. Sapagkat literal na binasa, hinakahakang binahagi, kaya't di naabot ang pinakabuod at lalim ng ibig sabihin ng Ama. Binasa, katulad ng pagbasa na dalawang inaalipin na mula sa libingan. Uy, meron pala ekang mga galing sa libingan na alipin eka ng demonyo pinalayas. Anong ibig sabihin nun? Matagal ka bang namatay sa pagkakaalipin ng kalaban ng Ama? At talagang pinahihirapan ka sa pagkakaalipin mo na yan? Subalit, isang araw na sumpungan mo ang Panginoon mong tagapagligtas, pinalaya ka. At dahil kilala naman ng mga itong umaalipin sa Kanya, bilang pagkatao, anong sasabihin? Huwag mo muna kaming paalisin, hindi pa takda. Nakikiusap pa pala, no? Kumbaga, pumasok ka ng trabaho, huwag mo muna akong alisin kasi wala pa akong hanap buhay na iba. Gusto ka nang paalisin dahil palpak ang gawa mo. Doon ka palang magsisisi, bakit di mo ginawang mabuti? Ganyan ang tao, mga mahal. Ngayon, bakit ka ba nagkasakit? Bakit ka nagkakasakit? Sa pagkakaalipin mo. Dahil kahit mabait ka, pag dumarating yung pagkaalipin mo, nawawala yung kabaitan mo, hindi mo naalala ang sarili mo. Sobrang bait mo pala. Mga kapatid, tandaan po ninyo, kung nasa espiritu ka, lahat ituturo sa iyo. Ang pagtitimpi at pagsusuri, ang pagtanggap at pagkalimot, ang pagtupad at paggawa. Magandang umaga sa pahapon, mamaya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nektaramanayahanang, nektaramanayahanang, nektaramanayahanang. Buhay bang Ama? Bago po ako lumuwal, nakausap ko nga po yung isang lingkod sa bansang Japan. Nasabi nga niya, ako, basbasan niyo po kami at dadalaw po kami dun sa kapatid namin na kasama namin naglilingkod. Kaya lang nung dumating po ako dun may cancer na po yun. Nakasama ko siya, nakatabi ko pa nga ang higaan dahil hindi niya daw maramdaman, hindi niya daw may paliwanag kung ano nararamdaman niya, bakit gusto niya akong makita na masabi. Sa madaling salita po, nung magkasama kami na sabi ko, huwag ka na munang umuwi, gusto mo dito tayo matulog kila kapatid. Sabi ko kila kapatid na Kelly. Pumayag naman po siya. At doon nagkausap na kami na lumalaban siya. Ngunit, salamat sa Panginoon. Salamat po sa Ama. Dahil, dalawang klase nga po yung paglaban. Mayroong sinasabi mong lumalaban ka pero duwag ang sarili mo. Kaysa naman dun sa, at isa namang lumalaban ka ngunit matibay ang kalooban mo. Nasabi nga sa akin, ni kapatid na Peli,
tulungan niyo po kami na, sabi ko nga po sa kanya, mahal na kapatid, sabi niya, ikaw ay isa sa nakasama namin na nagbibigay lakas loob sa amin. Kung ako, sabi niya, kung wag namang dumating sa buhay. Sabi niya, siguro naoperahan ako minsan, hindi na ako paulit-ulit sapagkat meron kang katulad po noon, inoperahan muli dahil nandun na daw sa utak ang cancer, may tumugot lang. Ang cancer po niya ay sa bituka. Ngayon, yun ay tinanggal at nilabas na lang. Nasabi nga po ay, nung nandoon ako, malakas siya, malakas. Kaya ito pong, nung malaman ko na operahan siya muli dahil sinabi sa kanya ng espiritu, nung bago po ako umalis, anak kapatid, mangalaga ka pa rin dahil huwag kang masyadong kampante. Kahit na malakas kang ganyan nararamdaman mo kasi traidor ang sakit mo na hindi mo namamalayan. Doon sa pagka-opera sa'yo, may pumuslit na hindi mo namamalayan na ito ay parang running water na tinatawag na yung dugo. So kapag sumama doon yung cancer, kung saan siya nag-stop, doon siya muli mabubuo. So nandun sa buto, tapos tumama sa inopera pa rin po. Sabi ko, nawa, kaya sabi ko, pabayaan mo ako, hihilingin ko sa kapatiran na ipanalangin natin siya. Dahil kapag po ganong tapat na paglilingkod sa nakakalungkot po, talagang nakita ko naman po sa kanya. Kaya ako yung nakasama dahil sa kapatirang sa Divine Mercy rin pong samahan doon sa mga simbahan. Subalit, noong pong nagpunta ako doon na sinimulan nila yung vigil ng mga kapatiran sa Japan, ay yun po, kasama siyang nakikisama at nakakatuwa, may gitarista na nga sila dahil ganyan lang po ang buhay na pakikibaka. Ano po ibig ko sabihin? Kapag nanampalataya ka ng tapat, hilingin mo sa Ama kung ano yung dapat gawin. Ipababatid naman po sa iyo kung kailangan ka pang mapasaktan o hindi na. Katulad nun, inopera, lalo lang siyang nagupo na sa halip na nakalalakad na malakas, masigla, ngunit nung sabihin na kailangan natin dahil kung mahuhuli ang lahat, baka wala na tayong mahabol. Salitang tao yun, di po ba? Ay nalungkot po ako dahil ano hahabulin mo? Diba ang Diyos ang dapat ang kilalanin mo? Totoo po yan. Maniwala po kayo sa mga doktor nyo. Tanggapin nyo po sila. Panaligan nyo po dahil talaga namang ginagamit din yung mga doktor. Kaya lamang po, susuriin po ninyo. Kapag ang doktor nyo laging bukang bibigay Diyos at hindi opera, at hindi niya tinatakot ka, sasabihin, pag di ka sumunod, mamamatay. Gusto ko po yun. Pero kapag yun, nag-aral lagi sinasabi, pag di ka sumunod pero pag sinabi pala ganito, ako'y ginagamit lang din ng Panginoon. Instrumento lang ako. Kaya, hilingin natin sa Panginoon kung ano nararapat na gawin. Sigurado po, magkakaisa tayo nun. Ano po? Dahil, kinikilala niya ang Diyos Dahil nakasalang-alang sa kanyang Panginoon Subalit kapag nakasalang-alang sa kanyang talino at galing, pag hindi kayo sumunod, pag di mo ka nilagok yan, pag di kayo nagpapera, pagka po ganun ay parang nag-iiba ang damdamin ko. Lagi pong sinasabi niya, hindi ka nararapat ang gayong pagtutura sapagkat hindi silang magbibigay kagalingan at buhay, kundi akong mas marunong at magaling kanino man.
upang hawakan ko ang kanilang kamay at kaisipan, tukdin at magagawa ang nararapat kailanman, ako kanilang panalig at asahan. Opo, kapag ang Diyos ang inasahan ng sinuman, manggagamot, mangangaral, tagasunod, kumikilala sa Kanya, tandaan po ninyo, ituturo ang lahat ng pamamaraan. Kaya kayo po, kung sa palagay ninyo, kaya kayo naparito, itinuro ng Panginoon ang tamang magagawa sa inyo, manalig po kayo, may magaganap na maganda sa buhay nyo. Buhay po bang Diyos? Sapagkat, kapag tinitigan ko po kayo, ilan nga ba sa inyo ang dami ng iniinom na gamot? Ang gamot naman po, pag binigay ng Ama, ang kagalingan, tandaan po ninyo, hindi nakukuha sa dami. Kahit na ilang piraso lang, o kuminsan, isa pa nga lang, talab na eh. Totoo po yan. At ayon po sa inyong pinananaligan, halimbawa, mayroon kayong gusto, naglalaban sa isip nyo, dinala kayo sa hindi nyo gusto, ay sigurado, ikaw na pasyente, hindi ka gagaling. Dahil ayaw mo doon eh. Pero kapag ikaw mismo ang may gusto, ay para bang pakiramdam mo lahat ng ginagawa sa iyo ay makabubuti sa iyo at makagagaling, sandali magaling ka. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya kung kontra po sa kalooban ninyong pagparito, paano ko po ibibigay sa inyo ang kaloob ng Ama sa inyo? Ano po? Kaya tanggapin niyo po siya at may bibigay din ang nararapat sa inyo. Ngayon, tinanggap niyo po siya. Ayaw niyo naman po ako. Wala kayong laban. Kailangan tanggapin niyo talaga ako. Buhay ba ang Ama? Joke, 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 sabi ng tao. Pero totoo po. Basta sa Panginoon lang kami nagtitiwala. Basta sa Diyos kami naniniwala. Naniniwala naman kami sa Diyos. Pero kaya po kunching hindi. Patay. Kaya sabi ko, Panginoon, gumawa ka ng hiwaga sa kanyang buhay. Kung hindi niya ako sinasali sa buhay niya, sabi nung artistang, sino ba yung artista na yon? May artistang gano'n yung lalaki. Kaya lang po, hindi na ako nanonood, matagal na. Kaya ngayon, pag halimbawa nagpapahinga ako, ay nanonood sila, at may palabas, sino ba ako yung artista niya? Ang kilala ko na lang si Sharon Cuneta. Bakit po? Idol ko yun noon eh. Nung dalaga po ako, ay nako, walang labas na hindi ko yung panunurin. Nung nagkaganito ako, ay kahit ano pang gawin mo Sharon, hindi na. Buhay ba nga mga kapatid? Sabi ko nga po nung panahon na yun buntis pa buntis na. Ang laki na ng tiyan. Wag akong pipigilin ng asawa ko manood kay Sharon at magkakagalit kami. Buhay ba nga ma? Purihin ang Ama. Ano po at bakit anong dahilan at naibahagi ko ito? Mayroon ba kayong hilig sa buhay nyo nung panahong hindi pa kayo nakakakilalang totoo sa Diyos? Lahat po ng hilig nyo na yan, tatanggalin ng pagtanggap nyo sa Diyos. Kaya kung sa dating buhay mo, kasama ang panunod ng sine, wala ka nang amperang sinusweldo. Dahil hilig mo yan, kasama sa budget mo, reklamo ka naman ang reklamo. Naku, siyempre, papasok ka ng sinihan, may dala kang baon. Hindi pwedeng habang nandun kay, o kaya, nagtitis kang kumakalamantiyan, pero masaya mata mo, nanonood ka, nangungagkwenta ka, kano ba yung sini ngayon? Hindi ko po alam, magkano ba sini ngayon? Magkano? Ngayon, halimbawa, kinuwenta mo, naku, nung matauhan ka, naku, baka magalit sa akin ang sinihan, wag na po, bahala na kayo. Buhay ba ka ba? Pero, ang sabi nga po ng Ama, hindi ko naman kayo binabawalan Kung kaya ninyo siling, maling siling, sulong, walang bawal. Wala naman pong bawal dun Hindi naman kasalanan yung manood ng sine Alin ang bawal? Kung yung pinanonood mo'y nagiging lason sa isip mo at ginagawa ng katawan mo, nagkaasala ka dahil sa pinanood mo, yun ang kasalanan. Buhay ba ang Ama?
Subalit, walang kasalanan yung sine. At walang kasalanan yung pinanood mo. Ikaw nanonood na nagkasala. Dahil kung ang pinanood mo ay blank, nung makaisip kay blank, nung maalala mo ay blank, kahit blank, 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 yung ginawa mo, ayun, kasalanan. Buhay ba nga ma? Mga mahal, maraming hindi nababatid ang tao na nagiging kasalanan eh. Pag hindi mo kayang suriin at di mo sinusuri. Ngunit ang totoo niyan, kapag marunong ka magsuri, marami kang makikitang mali. Totoo po. Halimbawa, hilig mo'y mamasyal. Pasyal din eh, pasyal doon, pasyal dyan, pasyal. Tapos reklamo ka naman ng reklamo. Naku, nagkagastos ako ng ganito. Sino may kasalanan? Ikaw ba? O yung pinasyalan mo? Ikaw. Kung dangan ka ba namang mahilig sa pasyal? Hindi mo muna tinaro. Hindi mo muna sinuri. Kung kaya mo, di magsisisi ka sa bandang huli. Isang halimbawa lamang po ang mga binabahaging ito na kung pagninilayan nyo ipawang totoo ngayon. Halimbawa, gusto mo, palagay mo itama sa'yo, ngunit nakasama sa'yo, sino may kasalanan? Sarili nyo. Lagi nyo pong tatandaan, ang Ama, ang Kristo, ang Espiritu Santo ay patuloy na nagtuturo ng mabuti sa tao. Hindi ililigaw, hindi ipapahamak, hindi madidimlan, hindi mawawasak. Ngunit at pasubali, kung sarili mong pagkatawang lagi mong susundin, baliwala ang pakikinig mo sa kanyang mabuting halimbawa na salita at gawa. Buhay ba nga ma? Mga mahal, pawang katotohanan, alam mo, bawal sa iyo yung isip ng isip, sasakit ang batok mo, sasakit ang ulo mo. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka pa kalakas, kung pupersahin mo at laging pagalito, susuko lahat yan. Anong dapat gawin pag nararamdaman mo na yan? Magpahinga ka. Ipahinga mo ang utak mo, ipahinga mo damdamin mo. Paano mong ipapahinga kung ayaw magpahinga? Pagkatapos reklamo ka ng reklamo, ba't kaya kahit anong gawin ko, hindi naman ako gumagaling? Sino may kasalanan? Ang Diyos ba? Hindi po. Ikaw. Sapagkat sinabi sa'yo, ako ang kapayapaan at ako ang kagalakan. Ayaw mo siya. May sarili ka. Paano kang papayapa? Paano kang sasaya? Huwag kang magtanong sa Diyos mo. Tanungin mo yung sarili mo. May kakayahan ka. Kaya mo. Inaabuso mo. Sino may sala kapag nawasak na ang templo ng Diyos sa buhay mo? Ito ang templo niya. Ang katawang lupa mo. At hindi makapananahan sa isang templong sasabihin niya, diyan ako titira. Wala nga siya Wala nga siyang butot laman, kaya hindi siya titira sa isang templong napakalakit pagkaganda-ganda. Kanino siya titira? Sa tahanan mo na binuksan para sa Kanya. Yaon ay ang sarili mo, ang isip at damdamin mo, doon siya mananahan bilang templo ang iyong katawan. Buhay ba nga ma? Ngayon, pumasok siya, napapasok mo na. Sa ginagawa mo'y nakalalabas siya. Bakit? Ang wikay ito, hindi ako nananahan sa kaguluhan, sa kasamaan, at kaligawan. Ako'y nananahan sa katotohanan, sapagkat ako ay kabanalan. Pagkatapos sasabihin mo, nasa akin ang Diyos. Mali ang ginagawa mo. Nasa akin ang Diyos. Mali ang gawin mo. Mga mahal, doon ngayon papasok yung nagdadasal naman ako. Patuloy ako nananalangin. Ba't hindi ako pumapayapa? Ba't di namamayapa ang isip ko? Ba't lagi ako nagugulo? Bakit ako nalilito? Sapagkat yung tagapamayapa mo ay iniwan ka. Dahil sa laging laman ng isip mo ay masama, hindi siya makapananahan sa masama mong pag-iisip.
sapagkat ang nais niya ay kabanalan. Kaya gusto mo bang manahan siya sa'yo? Burahin mo sa isip mo. Kaya yung mga nagsisimula pa lang magsulat, ang pinagagamit ay lapis, hindi ballpen, sapagkat may tagabura, may pambura. Tama baga? Nagsisimula ka pa lang sa kabanalan, pakikipagtotohanan, ginamitan mo na ng pangsanlibutan. Kung pagsasamahin ngayon ito, alin ang mangingibaba? Mga mahal, diyan ngayon pumapasok ang natalo ang sa akin, nanaig ang sa iyo. Buhay ba nga mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahanan, nekkaramanayahanan, nekkaramanayahanan. Buhay bang Diyos? Kaya sabi niya sa awit, mapapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ni Yahweh ang gawain araw-araw. Mapapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Ibinigay mo sa amin yang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Kung ang buong kautasan ay maingat kung susundin, karangalan ng sarili, kung gayon ang aking gagawin. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Buhay ba nga ma? Sapagkat kaya mo nahihiling yon, ang puso mo'y nakakadama na ng tunay na ligaya, kaya't ayaw mo nang mawalay pa sa ligayang dulot ng Ama, kaya't hihilingin mong manahan siya sa iyo at kautusan niya'y susundin mo dahil nakilala mo kung sino siya. Buhay ba nga ma? Kaya mahalaga ang mga bagay sa iyo dahil kailangan ito. Subalit nang dahil naramdaman mo kung sino siyang Ama mo, mas pinahahalagahan mo ang naramdaman mo. Huwag sa isang iglap ay mawalay pa sa iyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahanan, nekkaramanayahanan, nekkaramanayahanan. Buhay ba nga ma? Iba't ibang version man ang ginawa sa Bible, sa Biblia, ngunit ang kabuuran at katotohanan isa pa rin ang kagustuhan ng Ama. Ang kilalanin siya sa katotohanan. Ang sambahin siya sa katotohanan, sa katapatan bilang ikay anak niyang minamahal. Buhay ba nga ma? Kaya sa aklat ni Amos, sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipapatawad ang masama nilang gawa. Palilindulin ko at mananangis ang bala na. Mayayanig ang buong bayan, tataas babaha. Itong animoy ilog-nilog. Sa araw na yon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Buhay ba nga ma? At ito ay naganap noong panahon na yaon, sapagkat pinatotohanan ng Ama ang kanyang salita. At ito naman ang nilalathala ng ibang hindi nakakaunawa, kaya tinatakot ang mga tao sa lupa. Naku, eka, magdidilubyo na eka, mawawasak ng daigdig. Hindi, mananalala. Sa
sapagkat sinabing maliwanag ng pagbabagong buhay mula doon kay Noe, kakalatanan ko ang buong daigdig. Tama baga? Ang tanong, daing ng tao, kahirap ng buhay, mula doon sa dulo ng paligid, tumungo kayo dulot dulo, ang daming bagong bahay. Noong unang panahon, ang bahay ay dampa, sawali, pawid. Kapag ang bahay noon ay tabla, may pera kang nasasabi. Tama po ba? Ngayon, kahit ikay mahirap, bato ang bahay mo. Buhay ba ang ama? Sa makatwid. Anong sinasabing mahirap? Nakakausad naman lahat. Ang mahirap lang kung di ka tatanggap. Hindi mo makikilalang magbibigay ng hirap mo'y pagkaluwag. Mga mahal, pawang katotohanan. Sapagkat, pag nilaya ninyo, ang daming nagpapagawa ng mga gusali, mga tahanan kay gagarat, kagaganda, ba't di nawawala ang buhangin? Saan nagmumula ito? Sa tao? Kung walang buhangin, makapagtitindig ba ng tahanang maganda? O sulong, may simento ka na, gamitin mo'y puro semento. Paano sasabihin ng amay may pagkukulang? Umaapaw, sumisibol, hindi nawawala, hindi matitigangan. Ikaw, tao, ang walang paniniwala, kaya't ang kakarampot mo'y natigang dahil hindi mo pinagtiwalang muli kang sidlan. Buhay ba nga ma? Ang karampot mong kaalaman at karunungan nanahan ka na roon, hindi mo na hinanip ang kalalaman. Oh, mali yun. Hinanip. Ang hanip ay kaiba sa hinanap. Kaya't yung taong hindi nakaunawa nun, amen. Subalit yung nakakaunawa, mali yun na. Ganyan ang dapat gawin ng tao, magsuri. Hindi tanggap lang ng tanggap. At kapag ikaw naman ay marunong sumuri, hindi ka tatanggap sa pagkakamali. Sapagkat gusto mong magbago, kaya ka humahanap ng matuwid. Kaya sasama ka ba sa taong mag-aakay sa iyo sa likong landas at kumali? Kaya si Mateo ay sumama kay Kristo. Buhay ba ang ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang mali sa tao, may pakinabang lang, agad sasama na. Ngunit hindi niya inisip yung bandang huli, ano kaya ang pakinabang ko, buong panahon kaya ito? Mga mahal, ang dapat niyong makilala at matanggap yung buong buhay ninyo ay may pakinabang nakakamtan kayo. Sapagkat ang Ama, habang may buhay, kasama siya. So may inyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Masarap po yung manggagamot mo at ikaw na ginagamot, parehas kayong maka-Diyos. Tama po ba? Ngunit, kung yung manggagamot mo ay maka-Diyos at ikaw na ginagamot, maka-demonyo, magtatama ba kayo? Kung ikaw namang nagpapagamot ay maka-Diyos at ang gagamot sa iyo ay mukhang demonyo, maka-demonyo, gagaling ba kayo? Kaya dapat parehas na maka-Diyos. Eh, sino ang Diyos? Pineapple Diyos. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Ang mahal? Aba, puro tamis ito ah. Matatamis. Nakapasa kaya yung pinagdalan ng matamis na ito. Eh, yamang ito po'y pag tumama sa inyo, buo ko laray ko. Pipili na lang ako ng bibigyan ko. Tama ba ga? Eh, kaya lang, nagtangi na naman si Apo Kunching. Nako, pipili ako ng magbibigay sa inyo. Halika, ikaw na nagdala. Ikaw ang nagdala, di ba? Oh, halika. Apo Kunching, ba't mo alam? Siyempre, alam kong magagawa. Pamigay mo. Ang Ama,
Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi nyo sarili yan, pamigay nyo. Winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Ay, sa akin yun, sabi niya. Sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong manalig kayo, kinamta nyo na kahilingan nyo, matamis na buhay, matamis na kaganapan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay nga po bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon ngayon at kailanman, pag-ibig niya ay walang hanggan, sa tuwina ay buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Mabuti po ba ang Diyos? Alam niyo po, ayaw naman ng taong may sakit, di po ba? Wala namang taong gusto'y may sakit, di po ba? Ngunit kapag dumating yun sa buhay mo, manalig ka sa Ama mo na gagaling ka. Angkinin mo ang kagalingang ibibigay niya. Tama po ba? Panaligan mong may mga kaparaanan at pamamaraan siya na hindi pamamaraan mo. Hindi pamamaraan ng kapwa mo, kundi pamamaraan niya. Buhay bang Ama? Totoo po yan. Manalig ka sa pamamaraan ng Ama na ituturo niya sa kapwa mo. Bibigay niya ang pamamaraan na maituturo naman sa'yo. Tama ba? Kaya nga, kapag kayo ay humihiling, sabihin nyo, Ama kong makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay, turuan nyo po kami kung paano ang marapat na makabubuti sa amin. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Oh, pupuri ng Ama. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Dahil buhay po ang Diyos, lagi po kayong umasang may magagawa siya. Totoo po yan. Kung sa dating buhay mo, pag napuyat ka, nag-isip ka, nag-alala ka, flat down ka na. Bagsak na ang mga immune system bodies mo. Plastado ka na. Subalit, nang nakita mo ang hiwaga ng Diyos sa iyo, kung paano kumilos siya, tatalikdan mo ba siya?
Kalilimutan mo ba siya? Hindi ba lagi mo sasabihin? Ay, buhay siya? O, kumusta ka na, Rolando? Napakabuti ng Panginoon. Tunay na buhay po siya. Alam niyo po, wala namang maglilingkod kung hindi napapatunayang buhay ang Diyos. Ano po? Sige po, sira ulo ka ba para magtiwala ka sa hindi mo nararamdamang Diyos? Ha? Ay, nako, napakabuti ng Panginoon. Napakadakila po. Kayo po ba naniniwalang mabuti ang Diyos? Ay, kaya lang po hindi tatanggap ang tao sa maliwanag na pangungusap, sa mga banal na salita kung matigas ang loob. Kung ayaw tumanggap ng kanyang kamalian, ayaw umamin sa kanyang kasalanan. Subalit kung nasusuri niya ang sarili niya, tandaan po ninyo, magaan, madali niyang tanggapin kung sino ang Diyos na pinakikilala sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kapag nakilala siya, anong nararamdaman? Masaya, maluwag. O, kung dati hindi ka makatulog, kapag may iniisip ka, pag natanggap mo na siya, ang sarap mong matulog. Kung dati kapag may konti ka lang naalaman na chismis sa kapwa mo, galit ka na. Nang makilala mo siya, ano na nararamdaman mo? Tahimik ka na lamang. Ano ang ginagawa mo? Nahimik ka na lang. Sapagkat alam mo, ang Diyos mo ay buhay sa piling mo. Magandang umaga po, sa pahapon, mamaya. Buhay nga po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, may magagawa sa tuwina ang Diyos. Walang hindi siya gagawin sa mabuting kaparaanan niya, sa kalooban niyang mabuti, dahil alam niyang ikay anak niyang mahal. Hindi man ura-urada pagdaka, hindi rin po sasabihin dyan ng taong salita. Tama po ba? Hindi man ura-urada pagdaka karakaraka, eto na. Subalit manalig, magtiwala ka, ipagkakaloob niya ang mabuti at ikabubuti para sa buhay mo. Buhay ba nga ma? Dumanas ka man kung misan na para bagang hindi mo kaya at wala ng pag-asa at di kanya pakikinggan at di kanya pagbibigyan. Subalit, nang nanampitan ka ng tapat at makatotohanan, naramdaman mong pinalalaya ka pala. Kaya ibig sabihin, may kalayaan ang lahat. Lamang may takda ang lahat. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, papuri samay gawin nyo sa tuwina, parangalan nyo ang kanyang kadakilaan at kaiwagaan, tatamuhin nyo ang kanyang kapangyarihan at pakikilala niyang kayo'y anak niyang mahal na mahal. Pagpalain kayo. Tayo na, mga lingkod.